Magandang umaga o magandang hapon o magandang gabi, anumang oras dumating ang aking video sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa awat tulong ng Diyos. Bago natin basahin ang pagbasa bilang 5, ay hayaan niyong isalaysay ko ang buod ng nakaraang pagbasa bilang 4 ng banal na kasulatan. Ang nakaraan ay binasa natin yung Genesis chapter 29 verse 1 hanggang sa Genesis 37 verse 36. Dito, nalaman natin kung sino-sino ang 12 anak ni Jacob na siyang tinatawag na Israel. Sila rin ang simula ng pagkakaroon ng bansang Israel sa Middle East. Dito nyo rin nalaman kung bakit si Jose, ang bunsong anak ni Jacob, na papunta sa Egypto. Ngayon tayo dumako sa pagbasa bilang 5, sisimula sa Genesis Kabanata 38 hanggang sa Genesis 50 verse 26. Kabanata 38 ng Genesis. At nangyari ng panahong yaon na humiwalay si Huda sa kanyang mga kapatid at nagdaan sa isang Adulamita na ang pangalan ay Hira. At nakita roon ni Huda ang anak na babae ng isang Kananeo na tinatawag na Suwa, at kinuha niya ang kanyang sinipingan. At naglihi ng anak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Er. At naglihi uli at ng anak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Onan. At muling naglihi at ng anak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Sela. At si Huda ay nasa Chezib nang siya ay manganak. At pinapag-asawa ni Huda si Er na kanyang panganay, at ang pangalan niya ay Tamar. At si Er na panganay ni Huda ay naging masama sa paningin ng Panginoon, at siya ay pinatay ng Panginoon. At sinabi ni Huda kay Onan, sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa, at ipagbangon mo ang binhi ang iyong kapatid. At nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi, at nangyari na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid ay pinatutulo niya sa lupa nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, at siya ay pinatay rin naman. Nang makagayoy, sinabi ni Huda kay Tamar na kanyang manugang ng babae, manatili kang bao sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Sela na aking anak, sapagkat sinabi niya, marahil ay hindi siya mamamatay ng gaya ng kanyang mga kapatid. At yumaon si Tamar at tumaan sa bahay ng kanyang ama. At nagdaan ang maraming araw at namatay ang anak na babae ni Suwa na asawa ni Huda. At nagaliw si Huda at umaon sa Timnat sa mga manggugupit sa kanyang mga tupa, siya at ang kanyang kaibigan si Hara na Adulamita. At naibalita kay Tamar na sinasabi, narito ang iyong biyanang lalaki ay umaahon sa Timnat upang pagupitan ang kanyang mga tupa. At siya ay nag-alis ng suot pagkabaho at nagtakip ng kanyang lambong, at pagkapagtakip ay naupo sa pasukan ng Enaim na nasa daan ng Timnat, sapagkat kanyang nakikita na si Sela ay malaki na at hindi pa siya binibigay na asawa.
Nang makita siya ni Huda ay pinalagay siyang patutot sapagkat siya ay nagtakip ng kanyang muka at lumapit sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, "Narito nga, pinamamanhig ko sa iyo na ako'y pasipingin mo sa iyo sapagkat hindi niya nakilala ang kanyang manugang." At kanyang sinabi, "Anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin?" At kanyang sinabi, "Padadalhan kita ng isang anak na kambing na mula sa kawan." At kanyang sinabi, "Bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa may padala mo?" At kanyang sinabi, "Anong sangla ang ibibigay ko sa iyo?" At kanyang sinabi, "Ang iyong singsing at ang iyong pamigkis at ang tungkod na dala mo sa kamay." At kanyang pinagbibigay sa kanya at sumiping sa kanya at siya ay naglihi sa pamamagitan niya. At siya ay bumangon at yumaon at siya ay nag-alis ng kanyang lambong at isinuot ang mga kasuotan ng kanyang pagkabao. At pinadala ni Huda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan na Adulamita upang tanggapin ang sangla sa kamay ng babae datapwat hindi niya nasumpungan. Nang magkagayoy, kanyang tinanong sa mga tao sa dakong iyon na sinasabi, "Saan nandoon ang patuto na nasa tabi ng daan sa Enaim?" At kanilang sinabi, "Walang naparito sinumang patutot." At nagbalik siya kay Huda at sinabi, "Hindi ko nasumpungan." At sinabi rin naman ng mga tao sa dakong iyon, "Walang naging patutot rito." At sinabi ni Huda, "Pabayang arihin niya, baka tayo'y mapahiya. Narito, aking pinadala itong anak ng kambing at hindi mo siya nasumpungan." At nangyari na pagkaraan ng 3 buwan, humigit kumulang, ay naibalita kay Huda na sinasabi, "Ang iyong manugang na si Tamar ay nagpatutot at narito siya ay buntis sa pagkikiapid." At sinabi ni Huda, siya ay ilabas upang sunugin. Nang siya ay ilabas ay nagpasabi siya sa kanyang biyanan, "Sa lalaking may-ari ng mga ito ay nagdalang tawa ko." At kanyang sinabi pang, "Pinamamanig ko sa iyo na kilalanin mo kung kanino ang mga ito, ang singsing, ang pamigkis at ang tungkod." At nakakilala ni Huda na sinabi, siya ay matuwid kaysa akin, sapagkat hindi ko binigay sa kanya si Sela na aking anak, at hindi na niya muling sinipingan pa. At nangyari na sa pagdaramdam niya na narito kambal ang nasa kaniyang tiyan. At nangyari nang nanganganak siya na inilabas ng isa ang kamay at hinawakan ng hilot at tinalian sa kamay ng isang sinulid na mapula na sinasabi, "Ito ang unang lumabas." At nangyari na pagkaurong ng kanyang kamay na narito ang kanyang kapatid ang lumabas. At kanyang sinabi, "Bakit nagpumiglas ka?" Kaya tinawag ang pangalan niyang Pares. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid na siyang may sinulid na mapula sa kamay at tinawag na Sara ang kanyang pangalan. Kabanata 39 ng Henesis. At ibinaba si Jose sa Ehipto at binili siya ni Potiphar, puno ng paraon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga-Ehipto sa kamay ng mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad, at siya ay nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin at pinaglingkuran niya siya at sa kanya ay pinamahala niya ang bahay at ang lahat niya tinatangkilik ay sinakanyang kamay. At nangyari na mula sa panahon na siya ay pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose.
At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. At kanyang pinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose. At hindi siya nakikialam ng anumang kanya liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumuka at kahali-halina. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, "Sipingan mo ko." Natapat siya ay tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, "Narito ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinamamahala sa aking kamay." Walang sinuman dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang pinagkait sa akin anumang bagay kung di ikaw lamang sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? At nangyari, nakikiusap man siya kay Jose araw-araw ay hindi nakikinig sa kanya na siya'y sipingan o pakisamahan. At nangyari ng panahong ito na siya ay pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain at wala sinuman sa mga tao sa bahay doon sa loob. At siya ay pinigilan niya sa kanyang suot na sinasabi, "Sipingan mo ako," at iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas at lumabas. At nangyari na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas, na siya ay tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinalita sa kanila na sinasabi, "Tingnan ninyo na dinala niya tayo ng isang Hebreo upang tayo'y tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y nag-iiyaw ng malakas." At nangyari nang marinig niyang ako'y nagtaas ng tinig at nag-iiyaw, na iniwan ang kanyang suot sa aking sipingan at tumakas at lumabas. At kanyang iningatan ang suot niya sa kanyang siping hanggang sa umuwi ang kanyang Panginoon sa kanyang bahay. At sinalita niya sa kanya ng ayon sa mga salitang ito na sinasabi, "Pinasok ako ng aliping Hebreo na iyon dinala sa atin upang tuyain ako." At nangyari na sapagkat nagtaas ako ng aking tinig at ako'y nag-iiyaw, ay kanyang iniwan ang suot niya sa aking siping at tumakas sa labas. At nangyari na pagkarinig ng kanyang Panginoon ng mga salita na sinalita sa kanya ng kanyang asawa na sinasabi, "Ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin," ay nag-alab ang kanyang galit. At dinala ng kanyang Panginoon si Jose at nilagay sa bilangguan sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. At siya'y natira roon sa bilangguan. Datapwat ang Panginoon ay sumakay Jose at ginawad sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. At pinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan, at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na sa kanyang kamay sapagkat ang Panginoon sumakay Jose at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Kabanata 40. At nangyari na pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang katiwala ng saro ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay magkasala laban sa kanila, Panginoon na hari sa Ehipto. At naginit si Paraon laban sa kanyang dalawang pamahala, sa puno ng mga katiwala ng saro at sa puno ng mga magtitinapay. At pinagpipit sa bilangguan sa bahay ng kapitan ng bantay sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose. At binigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamamahala sa kanila at pinaglingkuran niya sila at sila ay natirang kaunting panahon sa
bilangguan. At ang katiwala at ang magtitinapay ng hari sa Ehipto ay nangabilanggo sa bilangguan ay kapwa na naginip ng kanya-kanyang panaginip sa isang gabi na bawat isa ayon sa paliwanag ng kanya-kanyang panaginip. At pinaroonan sila ni Jose sa kinaumagahan at sila'y tiningnan at narito sila'y mapanglaw. Kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Paraon na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon na sinasabi, bakit kayo'y mapanglaw ngayon? At kanilang sinabi sa kanya, kami ay nanaginip ng panaginip at walang sino mang makapagpaliwanag. At sinabi sa kanila ni Jose, hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Sinasama ko sa inyo na inyong saysayin sa akin. At sinaysay ng puno ng mga katiwala ng saro kay Jose ang kanyang panaginip at nagsabi sa kanya, sa aking panaginip, narito ang isang puno ng ubas ay nasa harap ko. At sa puno ng ubas ay may 3 sanga at yay pawang sumupling na namulaklak. At ang mga buwig niyaon ay nangataglay ng mga ubas na hinog. At ang saro ni Paraon ay nasa aking kamay at kumuha ako ng mga ubas at aking pinagpipiga sa saro ni Paraon at binigay ko ang saro sa kamay ni Paraon. At sinabi ni Jose sa kanya, ito ang kapaliwanagan niyaon, ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay titindig ni Paraon ang iyong ulo at isasauli ka sa iyong katungkulan at ibibigay mo ang saro ni Paraon sa kanyang kamay na gaya ng karaniwang ginagawa mong dati nang ikaw ay kanyang katiwala. Datapwat alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na at sinasama ko sa iyo na pagpakitaan mo ako ng kagandang loob at banggitin mo ako kay Faraon at ako'y alisin mo sa bahay na ito. Sapagkat ako'y tunay na ninakaw sa lupain ng mga Hebreyo. At dito naman ay wala akong ginawang anuman upang ako'y ilagay nila sa bilangguan. Nang makita ng puno ng mga magtitinapay na mabuti ang kapaliwanagan ay nagsabi kay Jose, ako'y nanaginip din at narito 3 bakol ng tinapay na mabuti ay nasa ibabaw ng aking ulo. At sa kaibabawan ng bakol ay mayroon ng lahat ng sari-saring pagkain niluto para kay Paraon at kinakain ng mga ibon sa bakol na nasa ibabaw ng aking ulo. At si Jose ay sumagot at nagsabi, ito ang kapaliwanagan niyaon, ang 3 bakol ay 3 araw. Sa loob ng 3 pang araw ay tataas ni Paraon ang iyong ulo at ibibiting ka sa isang punong kahoy at kakanin ng mga ibon ang iyong laman. At nangyari na 3 araw na siyang kapanganakan kay Paraon, na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod at tinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng saro at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. At binalita niya ang puno ng mga katiwala ng saro sa kanyang pagkakatiwala ng saro at binigyan niya ang saro sa kamay ni Paraon. Datapwat ang puno ng mga magtitinapay ay binitin sa isang puno ng kahoy gaya ng pinaliwanag sa kanila ni Jose. Ngayon may hindi na naalala si Jose ng puno ng mga katiwala ng saro, kundi nalimutan siya. Kabanata 41. At nangyari sa katapusan ng 2 taong ganap na si Faraon ay nanaginip at narito siya ay nakatayo sa tabi ng ilog. At narito may nagsiahon sa ilog ng 7 bakang magagandang anyo at matatabang laman at nanginain sa talahiban. At narito ibang 7 baka na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo at payat, at nagsihinto roon sa tabi ng mga unang baka sa tabi ng ilog. At ang 7 bakang magagandang anyo ay matataba
ay nilamon ng mga bakang pangit ang anyo at payat. Sa gayon nagising si Faraon at natulog at nanaginip ng bilang ikalawa. At narito may sumupling na 7 uhay na mabibintog at mabubuti na may isa lamang tangkay. At narito may 7 uhay na payat at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitubong kasunod ng mga yaon. At nilaman ng mga uhay na payat ang 7 uhay na may bibintog at malulusog. At nagising si Faraon at narito isang panaginip. At nangyari sa kinamagahan ang kanyang diwa ay nagulumihanan. At siya ay nagsugo at kanyang pinatawag ang lahat ng mago sa Ehipto. At ang lahat ng patas doon at sinaysay ni Faraon sa kanila ang kanyang panaginip. Tatapat walang makapagpaliwanag kay Faraon. Nang magkagayon, nagsalita ang puno ng mga katiwala kay Faraon na sinasabi, naalala ko sa araw na ito ang aking mga sala. Ngunit si Faraon laban sa kanyang mga alila ay binilanggo ako sa bahay ng kapitan ng bantay. Ako at puno ng mamagtitanapay. At nanaginip kami ng panaginip sa isang gabi at ako at siya. Kami ay kapwa na naginip ayon sa kapaliwanagan ng panaginip ng isa't isa sa amin. At nandoon kasama namin ang isang binata, isang Hebreo, na alipin ng kapitan ng bantay at siya namin pinagsaysayan. At kanyang pinaliwanag sa amin ang aming panaginip. Pinaliwanag niya ayon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari na kung paano ang kanyang pagkapaliwanag sa amin ay nagkagayon, ako'y pinabalik sa aking katungkulan at pinabitin ang isa. Na magkagayon nagsugo si Faraon at pinatawag si Jose. At siya ay nilabas na madalian sa bilangguan. Siya ay nag-ahit at nagbihis ng suot at naparaon kay Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jose, ako'y nanaginip ng isang panaginip at walang makapagpaliwanag. At nabalitaan kita na pagkarinig mo ng isang panaginip ay naipaliwanag mo. At sumagot si Jose kay Faraon na sinasabi, wala sa akin. Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Faraon. At sinalita ni Faraon kay Jose, sa aking panaginip ay narito nakatayo ako sa tabi ng ilog. At narito may nagsiahon sa ilog ng 7 bakang matatabang laman at magagandang anyo at nanginain sa talahibaan. At narito may ibang 7 baka na nagsiahon sa likuran nila, mga payat at napakapangit na ang anyo at payat na kailan may hindi ako nakakita sa buong lupay ng Ehipto ng ibang kawangis ng mga yaon sa kapangitan. At kinain ng mga bakang payat at pangit ang 7 naunang bakang matataba. At ng kanilang makain ay hindi man lamang maalaman na sila'y kanilang nakain, kundi ang kanilang anyo ay pangit din gaya ng una. Sa gayon nagising ako. At nakakita ako sa aking panaginip at narito 7 uhay ay tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. At narito may 7 uhay na lanta, mga pipi, at tinutuyo ng hangin silanganan na nagsitaas ng kasunod ng mga yaon.
At nilamon ng mga uhay na lanta ang 7 uhay na mabubuti at aking sinaysay sa mga mago na dapat walang makapagpahayag niyaon sa akin. At sinabi ni Jose kay Paraon, ang panaginip ni Paraon ay isa. Ang gagawin ng Diyos ay pinahayag kay Paraon. Ang 7 bakang mabubuti ay 7 taon, at ang 7 uhay na mabubuti ay 7 taon. Ang panaginip ay isa. At ang 7 bakang payat at mga pangit na nagsiyahong kasunod ng mga yahon ay 7 taon. At yan din ang 7 uhay na tuyo na pinapaspas ng hangin silanganan, kapwa magiging 7 taong kagutom. Iyan ang bagay na sinalita ko kay Paraon at gagawin ng Diyos, pinaalam kay Paraon. Narito dumarating ang 7 taong may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. At may dadating pagkatapos ng mga iyan, ang 7 taong kagutom. At malilimutan iyang buong kasaganaan sa lupain ng Ehipto at pupuksain ng kagutom ang lupain. At ang kasaganaan ay hindi malalaman sa lupain dahil sa kagutom na sumusunod sapagkat magiging napakahigpit. At kaya't pinag-ibayo ang panaginip kay Paraon na makalawa ay sapagkat bagay na tinatag ng Diyos at papangyarihing madali ng Diyos. Ngayon ngay humanap si Paraon ng isang taong matalino at pantas at ilagay sa lupain ng Ehipto. Gawin ganito ni Paraon at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain na paglimahing bahagi ang lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. At kanilang tipunin ang lahat ng pagkain nitong mabubuting taon na dumarating at magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Paraon na pinakapagkain sa mga bayan at ingatan. At ang pagkain ay kamaligi na itaan sa lupain sa 7 taong kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain sa kagutom. At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Paraon at ng mga mata ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Paraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito na taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang pinabatid sa iyo ng Diyos. Ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay. At ayon sa iyong salita, pamamalahan mo ang aking buong bayan. Sa luklukang hari na lamang magiging mataas ako sa iyo. Sinabi ni Paraon kay Jose, tingnan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At inalis ni Paraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing at nilagay sa kamay ni Jose. At siya ay sinuotan ng magandang lino at nilagyan siya ng isang kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg. At siya ay pinasakay niya sa ikalawang karo na tinatangkilig ni Paraon. At sinisigaw sa unahan niya, lumuhad kayo at inihalal siya ng puno sa buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Paraon kay Jose, ako'y si Paraon, at kung wala ka, ay hindi magtataas ang sino man tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. At pinangalan ni Paraon si Jose na Sapnat Paneah. At ibinigay na asawa sa kanya si Asenat, na anak ni Potipera na saserdote sa On. At lumabas si Jose sa lupain ng Ehipto. Si Jose ay may 30 taon nang tumayo sa harap ni Paraon na hari sa Ehipto. At si Jose ay umalis sa harap ni Paraon at nilibot ang buong lupain ng Ehipto. At sa 7 taong sagana ay nagdulot ang lupa ng sagana. At tinipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa 7 taon na tinamo sa lupain ng Ehipto. At inimbag ang nangasabing pagkain sa mga bayan.
At ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat kinahukulan ding bayan. At si Jose ay nagkamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat, na napakarami hanggang sa hindi napilang, sapagkat walang bilang. At bago dumating ang taong kagutom, ay pinanganak kay Jose ang dalawang lalaki na pinanganak sa kanya ni Asenat, na anak ni Potipera, na saserdote sa On. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay ng Manases, sapagkat aniya ay pinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagkanan at ang buong bahay ng aking ama. At ang pinangalan sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamatian. At ang 7 taon ng kasaganaan na nagkaroon sa lupain ng Egypto ay natapos. At ang 7 taon na kagutom ay nagpasimulang dumating ayon sa sinabi ni Jose, at nagkagutom sa lahat ng lupain datapwat sa buong lupain ng Egypto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Egypto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Paraon. At sinabi ni Paraon sa lahat ng mga Egyptyo, umararong kayo kay Jose, ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa, at binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Egyptyo, at lumala ang kagutom sa lupain ng Egypto, at lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparong kay Jose upang magsabili ng trigo, sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa. Kabanata 42. Nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Egypto, at sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nang nagtitinginan? Kanyang sinabi, narito akin narinig na may trigo sa Egypto. Bumaba kayo roon at bumili kayo roon ng saganang atin upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay. At ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba at bumili ng trigo sa Egypto. Datapwat si Benjamin na kapatid ni Jose ay hindi sinugo ni Jacob na kasama ng kanyang mga kapatid, sapagkat ni baka sakaling may mangyari sa kanyang anumang kapahamakan. At ang mga anak ni Israel ay nagsiparaong bumili na kasalamuha na nagsisiparaon, sapagkat nagkakagutom sa lupain ng Kanaan. At si Jose ang tagapamahala sa lupain, siya nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain. At nagsidating ang mga kapatid ni Jose, at nagpatira pa sa kanya na ang kanilang mga mukha ay pasubasog. At nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid, at kanya na nga kilala, datapwat siya ay nakunwaring iba sa kanila. At sila ay kinausap niya ng magilas, at sinabi sa kanila, saan kayo nagsipanggaling? At sinabi nila, sa lupain ng Kanaan, upang bumili ng pagkain. At nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, datapwat hindi nila siya nakilala. At naalala ni Jose ang mga panaginip na kanyang panaginip tungkol sa kanila. At sa kanila ay sinabi, kayo yung mga tik-tik upang tingnan ninyo ang kahubaran ng lupain, kaya kayo naparito. At kanila sinabi sa kanila, hindi Panginoon ko, kundi ang iyong mga lingkod na nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay anak ng isa lamang lalaki. Kami ay mga taong tapat, at ang iyong mga lingkod ay hindi mga tik-tik. At kanyang sinabi sa kanila, hindi, kundi upang tingnan ang kahubaran ng lupain, kaya kayo naparito. At kanilang sinabi, kaming iyong mga lingkod ay 12 magkakapatid na ang anak ng isang lamang na lalaki sa lupain ng Kanaan. At narito ang bunso ay nasa aming ama ngayon, at ang isa ay wala na. At sinabi sa kanila ni Jose,
Iyan ang sinasalita ko sa inyo na aking sinasabi, kayo yung mga tiktik. Dito ko kayo susubukin alang-alang sa buhay ni Paraon na hindi kayo alis dito. Manibang pumarito ang iyong kapatid na bunso. Suguin ninyo ang isa sa inyo na dalhin dito ang inyong kapatid at kayo yung mga bibilanggo upang masubok ang iyong mga salita kung may katotohanan sa inyo o kung hindi alang-alang sa buhay ni Paraon ay tunay na matiktik kayo. At kanilang nilagay silang lahat na magkakasama sa bilangguan ng 3 araw. At sinabi ni Jose sa kanila sa 3 araw, gawin ninyo ito at mga buhay kayo sapagkat natatakot ako sa Diyos. Kung tayo'y mga taong tapat, ay matira ang isa sa inyong magkakapatid na bilanggo sa bahay at pinagbilangguan sa inyo dapat kayo'y yumaon magdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay. At dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na bunso sa ganito yung matotohanan ang iyong mga salita at hindi kayo mga mamatay. At kanilang ginawang gayon. At sila'y nagsabi-sabihan, katotohanan tayo'y sala rin tungkol sa ating kapatid sapagkat nakita natin ang kahapisan ng kanyang kaluluwa nang namamanhik sa atin at hindi natin siya dininig. Kaya dumarating sa atin ang kahapisan ito. At si Ruben ay sumagot sa kanila na nagsasabi, di ba nagsalita ako sa inyo na aking sinasabi, huwag kayong magkasala laban sa bata at ayaw kayong makinig. Kaya naman narito ang kanyang dugo ay nagsasagdal. At hindi nila nalalaman na sila ay pinakikinggan ni Jose sapagkat may tagapagpaliwanag sa kanila. At siya ay humiwalay sa kanila at umiyak at siya ay bumalik sa kanila. At sila ay kinausap at kinuha sa kanila si Simeon at siya ay tinanalihan sa harap ng kanilang mga mata. Nang magkagaya, pinag-utos ni Jose na punuin ang kanilang mga bayong ng trigo at ibalik ang salapi ng bawat isa sa kanya-kanyang bayong at sila bigyan ng mababaon sa daan at ginawa sa kanilang gayon. At kanilang pinasanan ng trigo ang kanilang mga asno at sila yumaon mula roon. At pagbubukas ng isa ng kanyang bayong upang bigyan ng pagkain at kanyang asno sa tuluyan, ay nakita niya ang kanyang salapi at narito sa labi ng kanyang bayong. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, ang salapi ko ay nasa huli. At narito nasa aking bayong at kumutob ang kanilang puso at nangagtinginan na nanganginginig na nagsasabihan, ano itong ginawa ng Diyos sa atin? At sila'y dumating kay Jacob na kanilang ama sa lupay ng Kanaan. At sinaysay nila sa kanya ang lahat na nangyari sa kanila na sinasabi, ang lalaking Panginoon ay lupain ayaon ay kinausap kami ng magilas. At inari kami matiktik sa lupain. At aming sinabi sa kanya, kami ay mga taong tapat, hindi kami mga tiktik. Kami ay 12 magkakapatid na mga anak ng aming ama. Ang isa ay wala na at ang bunso ay nasa aming ama ngayon sa lupain ng Kanaan. At sinabi sa amin ng lalaki yaon ng Panginoon sa lupain,
Dito ko makikilala na kayo mga taong tapat. Mag-iwan kayo sa akin ng isa sa inyong magkakapatid at magsipagdala kayo ng trigo dahil sa gutom sa inyong mga bahay at kayo yumaon. At dalhin ninyo rito sa akin ang inyong kapatid na bunso. Kung gayoy, makikilala ko na kayo hindi mga tiktik, kundi kayo yung mga taong tapat. Sa ganito, isasauli ko sa inyo ang inyong kapatid na kayo'y mga ngalakal sa lupain. At nangyari na pag-alis ng laman ng kanilang mga bayong na narito sa bayong ng bawat isa ay nagkalagay ang balot ng kanyang salapi. At nang makita nila ang kanilang ama, kanilang mga balot ng salapi ay nangatakot. At sinabi sa kanila ng kanilang ama si Jose na Jacob, inalis na ninyo sa akin ang aking mga anak. Si Jose ay wala. Si Simeon ay wala at alisan pa. Alisan pa ninyo si Benjamin. Lahat ng mga bagay na ito ay laban sa akin. At nagsalita si Ruben sa kanyang ama na sinasabi, papatay mo ang aking dalawang anak. Kung siya'y hindi ko dalhin sa iyo, ibigay mo sa aking kamay at si aking ibabalik sa iyo. At yan lang sinabi, hindi gayaw ng aking anak na kasama ng ninyo, sapagkat kanyang kapatid ay patay at siya lamang ang natitirang kung mangyari sa kanya ang anumang kapamakasdan na iyong paroon na ipababain na ninyong aking mga uban sa Siur na may kapangyarihan. Kabanata 44 ng Genesis. At kanyang inuutos sa katiwala ng kanyang bahay na sinasabi, punuin mo ng mga pagkain ng mga bayong ng mga lalaki ito kung gaano ang kanilang madadala. At ilagay mo ang salapi ng bawat isa sa labi ng kanyang bayong. At ilagay mo ang aking saro, ang sarong pilak, sa labi ng bayong ng bunso at ang salapi ng kanyang trigo. At ginawa niya ang ayon sa salita na sinalita ni Jose. At pagliliwanag ng kinamagan ay pagpaalam ang mga lalaki at sila at ang kanilang mga asno. Na sila ay mga kalabas na sa bayan at hindi pa sila naroroon at hindi pa sila nalalayo. Ay sinabi ni Jose sa katiwala ng kanyang bahay, bumangon ka, habulin mo ang mga lalaki ang sila iyong inabutan. At sabihin mo sa kanila, bakit iginanti ninyo ay kasama sa kabutihan? Hindi ba ang sarong ito ang iniinuman ng aking Panginoon? At tunay ng kanyang pinanghuhula. Kayo'y gumawa ng masama sa paggawa ng ganyan. At kanyang inabutan sila at kanyang sinalita sa kanila ang mga ito. At kanilang sinabi sa kanya, bakit sinalita ng aking Panginoon na masalitang ito? Huwag itulad ang Diyos na gumawa ang iyong mga lingkod ng kanilang bagay.
Narito ang salapi na aming nasumpungan sa labi ng aming mga bayong ay aming sinauli sa iyo mula sa lipain ng Kanaan. Paano nga kami ay magnanakaw sa bahay ng iyong Panginoon ng pilak at ganito? Iyong kasumpungan sa inyong mga lingkod ay mamamatay at pati kami ay magiging alipin ng aming Panginoon. Kanya sinabi, mangyari nga ang ayon sa iyong mga salita. Iyong kasumpungan ay magiging aking alipin at kayo'y mawala ng sala. Na magkagayon ng madali sila at binaba ng bawat isang kanyang bayong sa lupa at binuksan ng bawat isang kanyang bayong. At kanyang sinalagsik na pinasimulan sa panganay at uniwakasan sa bunso at nasumpungan ng saros sa bayong ni Benjamin. Na magkagawin kanilang hinapak ang kanilang mga suot at pinasanan ng bawat isang kanyang asno at nagsibalik sa bayan. At si Juda at ang kanyang mga kapatid ay dumating sa bahay ni Jose. At siya ay nandun pa at sila ay nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. At sinabi sa kanila ni Jose, anong gawa itong inyong ginawa? Hindi ba ninyo nalalaman ng isang tao na gaya ko ay tunay na makakahula? At sinabi ni Juda, anong aming sasabihin sa aming Panginoon? Anong aming sasalitain o paano kami ay magpapatotoo? Nilitaw ng Diyos ang kasama ng iyong mga lingkod. Narito kami ay alipin ng aming Panginoon. Kami 10 niya ang kinasumpungan ng saro. Ganyan sinabi, huwag nawang itulod ng Diyos na ako'y gumawa ng ganyan. Ang taong kinasumpungan ng saro ay siyang magiging aking alipin datapwat tungkol sa inyo ay pumarang kayong payapa sa inyong ama. Na magkagayon ay lumapit si Juda sa kanya at nagsabi, O Panginoon ko, pinamamani ko sa iyo na papagsalitain ang iyong lingkod ng isang salita sa mga pakinig ng aking Panginoon at huwag nawang mag-alap ang iyong loob laban sa iyong kapatid, laban sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay parang si Paraon. Tinanong ng aking Panginoon ang kanyang malingkod at sinasabi, kayo ba'y mayroong ama o kapatid? At amin sinabi sa aking Panginoon, kami ay may ama at isang matanda at isang anak na sa kanyang katandaan ay isang munting bata at ang kanyang kapatid ay namatay at siya lamang naiwan ng kanyang ina at minamahal siya ng kanyang ama. At sinabi sa iyong mga lingkod, dalhin ninyo rito sa akin upang mamasdan ko siya ng aking mga mata. At aming sinabi sa akin, Panginoon, hindi maiiwan ng bata ang kanyang ama, sapagkat kung iiwan niya ang kanyang ama ay mamatay ang ama niya. At iyong sinabi sa iyong mga lingkod, hindi na ninyo makikita ang aking muka, malibang inyong ipagsamang bumaba ang iyong kapatid na bunso. At nangyari na pang panikin namin ang iyong lingkod na aking ama ay aming isinaysay sa kanya ang sa lahat ng aking Panginoon. At sinabi ng ama, pumarang kayo uli, ibili ninyo tayo ng konting pagkain. At aming sinabi, hindi kami mababa kung ang aming bunsong kapatid ay kasama namin. Ay bababa nga kami, sapagkat hindi namin at aming sinabi, hindi kami mababa kung ang aming bunso sa kapatid kasama namin ay bababa ng kami, sapagkat hindi namin makikita mukha ng lalaking yun malibang ang aming bunsong kapatid kasama namin. Sinabi ng iyong lingkod na aming ama sa amin, inyong talastas na ang aking asawa ay nagkanak sa akin ng 2 lalaki
At ang isa ay umalis sa akin at aking sinabi, tunay na siya ay nalapa. Hindi ko siya nakita mula doon. At kung inyong kunin pa ang isang ito sa akin, ay mangyayari sa kuna sa kanya. Ay inyong ibahaba ang aking uban sa siyo na may kapanglawan. Ngayon nga, kung ako'y dumating sa inyong lingkod na aking ama, at ang bansa ay hindi namin kasama, at ang bata ay hindi namin kasama, sapagkat ang kanyang buhay ay natatali sa buhay ng batang iyan. Ay mangyari nga na pagka kanyang nakita ang bata ay di namin kasama na mamatay siya, di ba? Basta siya na may kapanglawan ng inyong mga lingkod, ang mga uban ng iyong lingkod na aming ama. Sapagkat ang iyong lingkod ay siyang nananagot sa bata sa aking ama. Ay nagsasabi kung hindi ko siya dalhin sa inyo, ay papansinin ko nga ang kasalanan sa aking ama magpakailanman. Ngayon nga ay pinahintulot mo na ang iyong lingkod. Aking sinasamo sa iyo ay maiwan na kahalili ng ama. Kahalili ng bata na pinakaalipin ng aking Panginoon. At iyong pahintulot na ang bata ay umahong kasama ang kanyang mga kapatid. Kapitulo 45 ng Genesis. Nang magkagayon ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatay sa siping niya. At sumigaw, paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap at walang taong tumayo na kasama niya, samantalang si Jose ay napakilala sa kanyang mga kapatid. At siya umiyak ng malakas at narinig ng mahihipsyo at narinig ng sambahayan ni Paraon. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama? Ang kanyang mga kapatid ay hindi mga kasagot sa kanya sapagkat sila ay nagugulumihanan sa kanyang harap. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, lumapit kayo sa akin, sinasamo ko sa inyo. At sila ay lumapit at kanyang sinabi, ako'y si Jose, ng inyong kapatid na inyong pinagbili mula upang dalhin sa Egypto. At ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyong akong pinagbili sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Sapagkat may 2 taon ng ang kagutom ay nasa lupain, ay may 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang panatiling kayo'y pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos at kanyang akong ginawang ama kay Faraon at Panginoon sa buo niyang bahay at tagapamala ng buong lupain ng Ehipto. Magmadali kayo at pumarang kayo sa aking ama at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose. Ginawa akong Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto, pumarito ka sa akin, huwag kang magluwat. At ikaw ay tatahan sa lupain ng Gosen at malalapit ka sa akin, ikaw at ang iyong mga anak, at ang mga anak ng iyong mga anak, at ang iyong mga kawan, at ang iyong mga bakahan, at ang iyong buong tinatangkilik. Ado'y kakandilihin kita sapagkat may 5 taong kagutom pa. Baka ikaw ay madukha, ikaw at ang iyong sambahayan at ang lahat ng iyo. At narito nakikita ng iyong mga mata at ng mga mata ng aking kapatid na si Benjamin na ang aking bibig ay nagsasalita sa inyo. At inyong sasayin sa aking ama ang aking buong kalawalhatian sa Ehipto at ang iyong buong nakita at kayong magmamadali at inyong ibabarito ang aking ama. At siya'y humilig sa leeg ng kanyang kapatid na si Benjamin at umiyak at si Benjamin umiyak sa ibabaw ng kanyang leeg. At ang kanyang hinagkan ang lahat niyang kapatid at umiyak sa kanila pagkatapos ay nakipagsalitan sa kaniya ang kanyang mga kapatid. At ang kabantugang leon ay naibalita sa sambahayan ni Paraon.
At sinasabi, nagsidating ang mga kapatid ni Jose at kinalugod ni Paraon at ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Paraon kay Jose, sabihin mo sa iyong mga kapatid, ito'y gawin ninyo. Pasanan ninyo ang inyong mga hayop at kayo'y yumaon, umuwi sa lupain ng Kanaan. At dalhin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sambahayan. At pumarito kayo sa akin, at aking ibibigay sa inyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto at kakanin ninyo ang katabaan ng lupain. Ngayon, inuutosan ka, ito'y gawin ninyo. Kumuha kayo ng mga kariton sa lupain ng Ehipto para sa inyong mga bata at sa inyong mga asawa. At dalhin ninyo rito ang inyong ama at kayo pumarito. Huwag din ninyong lingapin ang inyong pag-aari dahil sa ang buti ng buong lupain ng Ehipto ay inyo. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel at binigyan sila ni Jose ng mga kariton ayon sa utos ng Paraon. At sila binigyan ng mga baon sa daan. Sa kanilang lahat ay nagbigay siya ng mga pagpalit ng bihisan. Ngunit kay Benjamin ay nagbigay siya ng 300 putol na pilak at 5 pangpalit na bihisan. At sa kanyang ama ay nagpadala siya ng ganitong paraan. 10 asnong may pasang mabuting mga bagay sa Ehipto at 10 asna na may pasang trigo at tinapay at pagkain ng kanyang ama sa daan. Sa ganito ay kanyang pinagpagpaalam ang kanyang mga kapatid at sila yumaon at kanya sinabi sa kanila, huwag kayong magkakalit sa daan. At sila sumpa mula sa Ehipto na Paraon sa lupain ng Ehipto ng Kanaan kay Jacob na kanyang ama. At kanilang sinaysay sa kaniya na sinasabi, si Jose ay buhay pa at siya ay puno sa buong lupain ng Ehipto at ang kaniyang puso ay nangalupaypay sapagkat di niya pinaniwalaan sila. At kanilang sinaysay sa kaniya ang lahat ng salita ni Jose na kanyang sinabi sa kanila na kanyang makita ang mga karitong pinadala ni Jose upang dalhin sa kanya ay nagsauli ang diwa ni Jacob na kanilang ama. At sinabi ni Israel siya na si Jose na aking anak ay buhay pa. Ako'y paroroon at titingnan ko siya bago ako mamatay. Kabanata 46 ng Genesis. At si Israel ay naglagbay na dala ang lahat niyang tinatangkilik at napasa Berseba at naghandog ng mahain sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. At kinausap ng Diyos si Israel na sa mga panaginip sa gabi. At sinabi, Jacob, Jacob, at sinabi niya, narito ako. At kanya sinabi, ako'y Diyos, ang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot na bumabas sa ito sapagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y babang kasama mo sa ito at tunay na iahawang kita uli. At ipapatong niyo sa kanyang kamay sa iyong mga mata. At bumangon si Jacob mula sa Berseba at dinala ng mga anak ni Israel si Jacob ng kanilang ama, ang kanilang mga bata at kanilang mga asawa sa mga kariton na pinadala ni Paraon kay Jacob. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop at ang kanilang mga pag-aari na kanilang inimpok sa lupain ng Kanaan at sa Ehipto si Jacob at ang buong binhi niya na kasama niya. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang mga anak na lalaki at babae ng kanyang mga anak na kasama niya at ang kanyang buong binhi ay dinala niya kasama niya sa Ehipto. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na napasa Ehipto ni Jacob na kanyang mga anak, si Ruben, anak na pangalan ni Jacob, at ang mga anak ni Ruben si Anokas at si Palu at si Hezron at si Carmi. At ang mga anak ni Simeon si Emuel, si Jamin at si Ohad at si Jakin at si Sohar at si Saul na anak ng isang babaeng tagat Kanaan. At ang mga anak ni Levi si Gerson, si Kot at si Merari. At ang mga anak ni Huda si at si Onan at si Sela at si Pares at si Sara. Ngunit si at si Onan ay namatay sa lupain ng Kanaan at ang
Mga anak ni Pares si Hezron at si Hamul. At ang mga anak ni Zakar si Tola at si Pua at si Hob at si Simron. At ang mga anak ni Zabulon si Sered at si Elon at si Jalel. Ito ang mga anak ni Leah na kanya pinanganak kay Jacob sa Padanraam. 10 na kanyang anak na babaeng si Dina, ang lahat ng taong kanyang mga anak na lalaki at babae 33. At ang mga anak ni Gad si Sipion at si Agi, si Suni at si Esbon, si Heri at si Arodi at si Areli. At ang mga anak ni Aser si Jima at si Isua at si Isui at si Beria at si Zera na kanilang kapatid na babae. At ang mga anak ni Beria si Heber at si Makel. Ito ang mga anak ni Silpa na siya binigay ni Laban kay Leah na kanyang anak na babae at ang mga ito ay kanyang pinanganak kay Jacob na 16 na taon. 16 na tao. Ang mga anak ni Raquel na asawa ni Jacob, si Jose at si Benjamin. At kay Jose ay pinanganak sa lupay ng Egypto si Manases at si Ephraim na pinanganak sa kaniya ni Asenat na anak ni Potipera na saserdote sa On. At ang mga anak ni Benjamin, si Bela at si Beker at si Asbel, si Gera at si Naaman, si Hei at si Ros, si Mupim at si Pim at si Ard. Ito ang mga anak ni Raquel na pinanganak kay Jacob, lahat ay 14. At ang mga anak ni Dan si Usim, at ang mga anak ni Naphtali si Jasil at si Guni at si Jeser at si Shilem. Ito ang mga anak ni Bila na siyang binigay ni Laban kay Raquel na kanyang anak. At ang mga ito ang pinanganak niya kay Jacob. Lahat ng tao ay 7. Lahat ng tao na sumama kay Jacob sa Egypto, anak sila ba sa kanyang mga balakang, bukod pa ang mga asawa ng mga anak ni Jacob, at lahat ng tao ay 66. At ang mga anak ni Jose na pinanak sa kanya ng Egypto ay 2 katao ang lahat ng tao na sa sambayan ni Jacob at napasa Egypto. At pinapagpaunahan niya si Huda kay Jose upang ituro ang daan patungo sa Gosen, at sila nagsidating sa lupay ng Gosen. At inihanda ni Jose ang kanyang karo at sumampang sinalubong si Israel na kanyang ama sa Gosen, at siya humarap sa kanya at yumakap sa kanyang leeg at umiyak sa kanyang leeg na matagal. At sinabi ni Israel kay Jose, "Ngayon, mamatay na ako, yamang nakita ko na ang iyong mukha na ikaw ay buhay pa." At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa sambayan ng kanyang ama, "Ako'y aahon at aking sasayin kay Paraw ng aking sasabihin sa kanya, ang aking mga kapatid at ang sambayan ng aking ama na nasa lupay ng Kanaan ay naparito sa akin. At ang mga lalaki ay mga pastor, pagkat sila naging tagapag-aalaga ng hayop, at kanilang dinala ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang lahat nilang tinatangkilik. At mangyayaring pagkatawagin kayo ni Paraon at sasabihin, anong iyong hanap buhay? Na inyong sasabihin, ang inyong mga lingkod ay naging tagapag-alaga ng hayop mula sa aming pagkabata hanggang ngayon. Kami at ang aming mga magulang upang kayo
matira sa lupain na yan, Gosen, sapagkat bawat pastor ay kasuklam-suklam sa mga Efesyo. Kabanata 47 ng Genesis. Nang magkagayoy pumasok si Jose at sinaysay kay Faraon at sinabi ng aking ama at ang aking mga kapatid at ang kanilang mga kawan at ang lahat nilang tinatangkilik ay dumating na mula sa lupain ng Kanaan at narito sila ay nasa lupain ng Gosen. At sa kanyang mga kapatid ay nagsama siya ng 5 lalaki at mga iniharap niya kay Faraon. At sinabi ni Faraon sa kanyang mga kapatid, ano ang inyong hanap buhay? At kanilang sinabi kay Faraon, ang iyong mga lingkod ay mga pastor. Kami at gayon din ang aming mga magulang. At kanilang sinabi kay Faraon, upang makipamayan sa bayang ito ay naparito kami sapagkat walang makain na makakawan ng iyong mga lingkod dahil sa ang kagutom ay mahigpit sa lupain ng Kanaan. Ngayon nga ay sinasamo namin sa iyo na pahintulutan mo na ang iyong mga lingkod ay tumahan sa lupain ng Gosen. At sinalita ni Faraon kay Jose na sinasabi, ang iyong ama at ang iyong mga kapatid ay naparito sa iyo. Ang lupain ng Ehipto ay nasa harap mo. Sa pinakamabuti sa lupain ay patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid sa lupain ng Gosen. Patirahin mo sila at kung may nakikilala kang mga matalino na lalaki sa kanila ay pamamahalain mo sa aking hayop. At pinasok ni Jose si Jacob na kanyang ama at inayo niya sa harap ni Faraon at binasbasan ni Jacob si Faraon. At sinabi ni Faraon kay Jacob, ilan ang mga araw na mga taon ng iyong buhay? At sinabi ni Jacob kay Faraon, ang mga araw ng mga taon ng aking pakikipamayan ay 130 taon. Kaunti at masasama ang mga naging araw ng mga taon ng aking buhay at hindi umabot sa mga araw ng mga taon ng buhay ng aking mga magulang sa mga araw ng kanilang pakikipamayan. At binasbasan ni Jacob si Faraon at umalis sa harapan ni Faraon. At itinatag ni Jose ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid at sila binigyan ng pag-aari sa lupain ng Ehipto, sa pinakamabuti sa lupain at sa lupain ng Rameses, gayon ng iniutos ni Faraon. At pinakain ni Jose ng tinapay ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama ayon sa kanyang sambahayan. At walang tinapay sa buong lupain sapagkat ang kagutom ay totoong malala. Nanupat ang lupain ng Ehipto at ang lupain ng Kanaan ay nang lupaypay dahil sa kagutom. At tinipon ni Jose ang lahat ng salapi na nasumpungan sa lupain ng Ehipto at sa lupain ng Kanaan dahil sa trigong kanilang binibili at ipinasok ni Jose ang salapi sa bahay ni Faraon. At nang ang salapi ay maubos na lahat sa lupain ng Ehipto at sa lupain ng Kanaan ay naparoon kay Jose ang lahat ng mga Ehipsyo at nagsabi, bigyan mo kami ng tinapay sapagkat bakit kami mamamatay sa iyong harap dahil sa ang aming salapi ay naubos. At sinabi ni Jose, ibigay ninyo ang inyong mga hayop at bibigyan ko kayo dahil sa inyong mga hayop kung naubos na ang salapi. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop kay Jose. At binigyan sila ni Jose ng tinapay na pinakapalit sa mga kabayo at sa mga kawan at sa mga bakahan at sa mga asno. At kanyang pinakain sila ng tinapay na pinakapalit sa kanilang lahat na hayop sa taong yaon. At nang matapos ang taong yaon ay naparoon sila sa kanya ng ikalawang taon at kanilang sinabi sa kanya, hindi namin ililim sa aming Panginoon na kung paano ang aming salapi ay naubos. At ang mga kawan ng hayop ay sa aking Panginoon. Wala nang naiiwan sa paningin ng
aking Panginoon, kundi ang aming katawan at ang aming mga lupa. Bakit nga kami mamamatay sa harap ng iyong mga mata, kami at ang aming lupa? Bilhin mo ng tinapay kami at ang aming lupa at kami ang aming lupa ay paalipin kay Paraon at bigyan mo kami ng binhi upang kami ay mabuhay at huwag mamatay at ang lupa ay huwag masira. Sa ganito, binili niyo sa buong lupain ng Ehipto para kay Paraon sapagkat pinagbili ng bawat isa sa mga Ehipsyo ang kaniyang bukid. Dahil sa ang kagutom ay totoo maigpit sa kanila at ang lupain ay naging kay Paraon. At tungkol sa mga tao ay kanilang binago sila sa mga bayan mula sa isang dulo ng hangganan ng Ehipto hanggang sa kabilang dulo. Ang lupa lamang ng mga saserdote ang hindi niya nabili sapagkat ang mga saserdote may bahagi kay Paraon at kanilang kinakain ang kanilang bahagi na binibigay sa kanila ni Paraon, kaya hindi nila pinagbili ang kanilang lupa. Nang magkagayoy, sinabi ni Jose sa bayan, narito aking binili kayo ng araw na ito at ang inyong lupa'y para kay Paraon. Narito ito ang ipangbibinhi ninyo at inyong hahasikan ang lupa. At mangyayari sa pag-ani ay inyong ibibigay ay 5 bahagi kay Paraon. At ang 4 na bahagi ay sa inyo, sa binhi sa bukid at sa inyong pagkain at sa inyong mga kasambahay at pinakapagkain sa inyong mga bata. At kanilang sinabi, iyong iniligtas ang aming buhay, makasumpong nawa kami ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon at kami ay maging mga alipin ni Faraon. At ginawang kautusan ni Jose sa lupain ng Ehipto sa araw na ito na mapapasa kay Paraon ang 5 bahagi, liban lamang ang lupa ng mga saserdote na hindi naging kay Paraon. At si Israel ay tumaan sa lupain ng Ehipto, sa lupain ng Gosen, at sila ay nagkaroon ng mga pag-aari roon, at pawang sagana totoong dumami. At si Jacob ay tumira sa lupain ng Ehipto na 17 taon, kaya ang mga araw ni Jacob, ang mga taon ng kanyang buhay ay 147 taon. At ang panahon ay lumalapit na dapat nang matay si Israel. At kanyang tinawag ang kanyang anak na si Jose at sinabi niya sa kanya, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ilagay mo, sinasamo ko sa iyo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita at pagpakitaan mo ako ng kaawaan at katotohanan, sinasamo ko sa iyo sa iyong huwag mo akong ilibing sa Ehipto. Kundi pagtulog ko kasama ng aking mga magulang ay dadalhin mo ako mula sa Ehipto at ililibing mo ako sa kanilang libingan. At kaniyang sinabi, aking gagawin ang gaya ng iyong sabi. At kaniyang sinabi, sumumpa ka sa akin, at sumumpa siya sa kanya at yumukot si Israel sa ulunan ng higaan. Kabanata 48 ng Henesis. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito ay sinabi ng isa kay Jose, narito ang iyong ama ay may sakit. At kanyang pinagsama ang kanyang 2 anak, si Manases at si Ephraim. At may nagsaysay kay Jacob ang nagsabi, narito, pinaparituhan ka ng anak mong si Jose, at si Israel ay nagpakalakas at umupo sa higaan. At sinabi ni Jacob kay Jose, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakita sa akin sa Luz sa lupain ng Kanaan at pinasbasan ako. At sinabi sa akin, narito, palalaguin kita at pararamihin kita at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan at aking ibibigay ang lupain ito sa iyong lahi pagkamatay mo na pinakaari magpakailanman. At ang iyong ang 2 anak na pinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto, bago ako naparito sa iyo sa Ehipto, ay akin, si Ephraim at si Manases.
gaya ni Ruben at ni Simeon ay magiging akin. At ang iyong mga anak na iyong mga naging anak na sumunod sa kanila ay magiging iyo. Sila ay tatawagin ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. At tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa Padan, si Raquel ay namatay sa akin sa lupay ng Kanaan sa daan. Nang kulang pa ng kaunti upang dumating sa Efrata, at aking inilibing siya roon sa daan ng Efrata na siya ring Bethlehem. At nakita ni Israel ang mga anak ni Jose na sinabi, "Sino-sino ito?" Sinabi ni Jose sa kanyang ama, "Sila ay aking mga anak, na silang mga ibinigay ng Diyos sa akin dito." At kaniyang sinabi, "Sinasamo ko sa iyo na iyong dalhin sila rito sa akin at sila ay aking babasbasan." Ang mga mata nga ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan na hindi na siya makakita at kanyang inilapit sila sa kaniya at sila'y kanyang hinagkan at niyakap. At sinabi ni Israel kay Jose, "Hindi ko akalaing makita ang iyong muka at narito pinakita sa akin ng Diyos pati ng iyong binhi." At sila'y pinagkuha ni Jose sa pagitan ng kanyang mga tuhod at siya ay nagpatira pa sa lupa. At kapwa din nila ni Jose si Ephraim at sa kanyang kanang kamay sa dakong kaliwang kamay ni Israel at si Manases sa kanyang kaliwang kamay sa dakong kanang kamay ni Israel at inilapit niya sa kaniya. At iniunat ni Israel ang kanyang kanang kamay at pinatong sa ulo ni Ephraim na siyang bunso, at ang kanyang kaliwang kamay ay sa ulo ni Manases na pinapatnubayan sadya ang kanyang mga kamay sapagkat si Manases ang panganay. At kanyang binasbasan si Jose at sinabi ang Diyos na nasa harap niya ay lumakad ang aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang sa araw na ito. Ang anghel na tumubo sa akin sa buong kasamaan ay siyang nawang magpala sa mga batang ito at tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, at magsidabi nawa silang totoo sa ibabaw ng lupa. At nang makita ni Jose na pinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ay minasama niya at tinaas niya ang kamay ng kanyang ama upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Ephraim. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, "Hindi ganyan, ama ko. Sapagkat ito ang panganay, ipatong mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo." At tumanggi ang kanyang ama at sinabi, "Talastas ko, anak ko, talastas ko. Siya man ay magiging isang bayan at siya man ay magiging dakila. Gayunmay ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila kaysa kaniya at ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa." At kanyang binasbasan sila ng araw na yaon na sinasabi sa iyo, magbabasbas ang Israel na magsasabi, "Gawin ka nawa ng Diyos na gaya ni Ephraim ang gaya ni Manases." At kanyang ipinagpauna si Ephraim bago si Manases. At sinabi ni Israel kay Jose, "Narito, ako'y namamatay. Ngunit ang Diyos ay isa sa inyo, at dadalhin kayo uli sa lupay ng inyong mga magulang. Bukod dito ay binigyan kita ng isang bahaging higit kaysa iyong mga kapatid, na aking ginawa na aking tabak at ng aking busog sa kamay ng Amoreo." Kabanata 49 ng Genesis. At tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, "Magpipisang kayo upang maisaysay ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa mga huling araw. At magpipisang kayo at kayo'y makinig, kayong mga anak ni Jacob
at inyong pakinggan si Israel na inyong ama. Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan, at siyang pasimula ng aking kalakasan. Siyang kasagdalan ng kamahalan, at siyang kasagdalan ng kapangyarihan. Kumukulong parang tubig na umaawas, hindi ka magtataglay ng kasagdalan, sapagkat sumampa ka sa higaan ng iyong ama. Hinamak mo nga sumampa sa aking higaan. Si Simeon at si Levi ay magkapatid. Mga almas na marahas ang kanilang mga tabak. O kaluluwa ko, huwag kang pumasok sa kanilang payo. Sa kanilang kapisanan ay huwag kang makiisa, kaluwalhatian ko. Sapagkat sa kanilang galit ay pumatay ng tao, at sa kanilang sariling kalooban ay pumutol ng hita ng baka. Sumpahin ang kanilang galit sapagkat mabangis ang kanilang pag-iinit, sapagkat mabagsik. Aking babahagihin sila sa Jacob, at aking pangangalatin sila sa Israel. Huda, ikaw ay pupurihin ng iyong mga kapatid. Ang iyong kamay ay magpapahinga sa leeg ng iyong mga kaaway. Ang mga anak ng iyong ama ay yuyukod sa harap mo. Si Huda ay isang anak ng leon mula sa panghuli, at anak ko, umahong ka. Siya ay yumuko, siya ay lumugmok na parang leon, at parang isang leong babae sinong gigising sa kanya. Ang setro ay hindi mahiwalay sa Huda. Niya ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang silo ay dumating, at sa kanya tatalima ang mga bansa. Naitatali ang kanyang batang asno sa puno ng ubas, at ang guya ng kanyang asno sa puno ng piling ubas. Nilabhan niya ang kanyang suot sa alak, at ang kanyang damit sa katas ng ubas. Ang kanyang mga mata ay namumula sa alak, at ang kanyang mga ngipin ay namumuti sa gatas. Si Zabulon ay tatahan sa daungan ng dagat, at siya ay magiging daungan ng mga sasakyan, at ang kanyang hangganan ay magiging hanggang sa Sidon. Si Isakar ay isang malakas na asno na lumulugmok sa gitna ng mga tupahan. At nakakita siya ng dakong pahingahang mabuti, at ang lupang kaaya-aya, at kanyang iniyukod ang kanyang balikat upang pumasan, at naging aliping mga atag. Si Dan ay hahatol sa kanyang bayan gaya ng isa sa angkan ni Israel. Si Dan ay magiging ahas sa daan, at ulupong sa landas na nangangagad ng mga sakong ng kabayo, na anupat nahulog sa likuran ang sasakay niyaon. Aking hinintay ang iyong pagliligtas, o Panginoon. Si Gad ay habulin ng isang pulutong, ngunit siya ang hahabol sa kanila. Hinggil kay Aser ay lulusog ang tinapay niya, at gagawa ng masasarap na pagkain. Si Neptali ay isang babaeng ukawala. Siya ay nagbabadya ng maririkit na pananalita. Si Jose ay sangang mabunga na nasa tabi ng bukal, at ang kanyang mga sangay gumagapang sa pader. Pinamanglaw siya ng mga mahamana, at pinana siya at inusig siya. Ngunit ang kanyang busog ay nanaan sa kalakasan, at pinalakas ang mga bisig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob, na siyang pinagmula ng pastor, ang bato ng Israel. Sa pamamagitan nga ng Diyos ng iyong ama, na siyang tutulong sa iyo, at sa pamamagitan ng makapangyarihan sa lahat, na siyang magpapala sa iyo ng
pagpapala ng langit sa taas, pagpapala ng mga kalaliman na nalalagay sa ibaba, pagpapala ng mga dibdib at ng bahay bata. Ang mga basbas ng iyong ama na humigit sa basbas ng aking mga kanunuan hanggang sa wakas ng mga burol na walang hanggan. Mga papasa, ulo ni Jose at sa tuktok ng ulo niya ng bukod tangis sa kanyang mga kapatid. Si Benjamin ay isang lobo na mga agaw sa kinamagahay kanyang kakanin ang huli at sa kinahapon ay kanyang babahagihin ang samsam. Ang lahat ng ito ang 12 anak, 2 angkan ng Israel, at ito ang sinalita ng ama nila sa kanila. At sila'y binasbasan, bawat isa'y binasbasan ng ayon sa basbas sa kanya-kanya. At kanyang pinagbilin sa kanila at sinabi sa kanila, ako'y malalakip sa aking bayan, ilibing ninyo ako sa kasamahan ng aking mga magulang sa yungib na nasa parang ni Efron at Naheteo, sa yungib na nasa parang ng Magpela, na nasa tapat ng Mamre, sa lupay ng Kanaan na binili ni Abraham, nakalakip na parang kay Efron, Naheteo na pinakaaring libingan. Na doon nila inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa, na doon nila inilibing si Isaac at si Rebecca na kanyang asawa, at doon ko inilibing si Leah. Sa parang at sa yungib na nandoon na binili sa mga anak ni Het. At nang matapos si Jacob na makapagbilin sa kanyang mga anak, ay kaniya itinaas at itinikom ang kanyang mga paa sa higaan at nalagod ang hininga at nalakip sa kanyang bayan. At yumakap si Jose sa mukha ng kanyang ama at umiyak sa ibabaw niya at inalikan niya siya. At iniutos ni Jose sa kanyang malingkod na manggagamot na imbalsamahin ang kanyang ama at inambalsama ng mga manggagamot si Israel. At 40 araw ang ginanap sa kanya, sapagkat gayong ginaganap ang mga araw na pag-imbalsama. At tinangisan siya ng mga Ehipsyo ng 70 araw. At nang makaraan ang mga araw ng pag-iyak sa kanya, ay nagsalita si Jose sa sambahayan ni Paraon na sinasabi, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong mga mata, ay salitain ninyo. Isinasama ko sa inyo sa mapakinig ni Paraon na inyong sabihin, pinanumpa ako ng ama ko na sinasabi na rito ako'y namamatay. Sa libingan ng aking hinukay sa akin sa lupay ng Kanaan ay doon mo ako ililibing. Ngayon ay pahintulutan ninyo akong umahon. Sinasama ko sa inyo at aking ilibing ang aking ama at babalik uli ako. Sinabi ni Paraon, umahon ka at ilibing mo ng iyong ama ayon sa kanyang pinasumpa sa iyo. At umahon si Jose upang ilibing ang kanyang ama, at kasama niya umahon ang lahat ng lingkod ni Paraon, ang mga matanda sa kanyang sambahayan at ang lahat na matanda sa lupay ng Ehipto, at ang buong sambahayan ni Jose at ang kanyang mga kapatid at ang sambahayan ng kanyang ama, ang kanila lamang mga bata at ang kanilang mga kawan at ang kanilang bakahan, ang iniwan nila sa lupay ng Gosen. At umahong kasama niya ang mga karo at mga nangangabayo, at yaoy naging totoong malaking pulutong. At sila'y dumating sa giikan ni Atad na nasa dako pa roon ng Hordan. At doon na naghoy sila ng malakas at kapait-pait na panaghoy, at kanyang pinanangisan ang kanyang ama na 7 araw. At nang makita ng mga nananahan sa lupay iyon ng mga Kananeo ang panaghoy sa giikan ni Atad, ay kanilang sinabi, ito'y isang hambal-hambal na panaghoy ng mga Ehipsyo, kaya't ang pangalan tinawag ay Abel Mizraim.
nasa dako paroon ng Jordan. At ginawa sa kanya ng kanyang mga anak ang ayon sa inuutos sa kanila, sapagkat dinala siya ng kanyang mga anak sa lupain ng Kanaan at inilibing siya sa yungib ng Magpela. At binili ni Abraham 10 ng parang na pinakaaring libingan kay Efron na Heteo sa tapat ng Mamre. At bumalik si Jose sa Egypto, siya at ang kanyang mga kapatid at ang lahat na umawang kasama niya sa paglilibing sa kanyang ama, pagkatapos na mailibing ang kanyang ama. At nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang amay namatay, ay kanilang sinabi, marahil si Jose ay mapupod sa atin at lubos na gagantihin sa atin ang buong kasamaan ng ating ginawa sa kanya. At pinasabi nila kay Jose, inuutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, ganito sasabihin ninyo kay Jose, patawad mo, sinasama ko sa iyo ngayon ang pagsalangsang ng iyong mga kapatid at ang kanilang mga kasalanan. At ngayon ay aming isinasamo sa iyo na ipatawad mo ang mga pagsalangsang ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. At si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kanya. At naparoon ang kanyang mga kapatid na nagpatira pa sa harap niya at kanila sinabi, narito kaming iyong mga lingkod. At sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? At tungkol sa inyo ay inyong pinalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iniligtas ang buhay ng maraming tao. Kaya nga huwag kayong matakot, aking pakakanin kayo at ang inyong mga bata. At kanilang inaliw sila at kanilang pinagsalitaan sila na may kagandahang loob. At si Jose ay tumahan sa Egypto, siya at ang sambahayan ng kanyang ama. At si Jose ay nabuhay ng 110 taon. At nakita ni Jose ang mga anak ni Ephraim hanggang sa 3 salin ng lahi, at ang mga anak man ni Makir na anak ni Manases ay pinanganak sa mga tuhod ni Jose. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y namamatay, ngunit tunay na dadalawin kayo ng Diyos at dadaling kayo mula sa lupain ito hanggang sa lupain ng kanyang sinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At pinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel na sinasabi, tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong ihaahon ang aking mga buto mula rito. Sa gayoy namatay si Jose na may 110 taon at kanilang inembalsama siya ay inilagay sa isang kabaong sa Ehipto. Sa susunod na pagbasa, bilang 6, malalaman ninyo kung bakit sila umalis sa Ehipto at kung paano sila tinulungan ng Diyos na makaalis sa mapangaping kamay ng Paraon, pabalik ng Kanaan, ang lupang pangako. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. Siya nawa.